Well, unahin ko na, Paeng, anong reaksyon nyo dito sa pahayag ni VP Sara, mainit-init pa, na pamumulitika, harassment lang itong inindosong impeachment complaint ng Akbayan? Naku, Sabadong-Sabado may pasabog ang ating Vice Presidente. Ang tingin namin dito ay para bang merong halong takot na tinatago sa bravado. Nakakatawa nga kung handa sila doon sa ebidensya, bakit meron pang pa-video message? Parang na-rattle ata si VP Sara at sila yung kinakabahan na baka umusad na naman ang impeachment at makita na finally ang ebidensya na magpapakita na talagang kailangan managot ng ating Vice Presidente and she doesn't deserve the position that she's holding right now. Sabi mo, may halong takot. Takot saan? O kanino? Naku, takot sa katotohanan, takot sa taong bayan. Kasi ito na naman at matatapang nating mga civil society leaders na at the forefront of filing this complaint. At ang Akbayan andito in our supporting capacity, endorsing the complaint dahil alam natin na ang mamamayan ay matagal nang naghihintay. In fact, over a year na nga na overdue na sagutin ni Sara kung sino nga ba si Mary Grace Piatos at yung kanya pang at kung saan nga napunta ang confidential at intelligence funds. Kaya sa totoo lang ay baka lalo na mukhang na-transmit na ng Office of the SecGen sa Office of the Speaker ang aming complaint. We're hopeful na tuloy-tuloy na ang katotohanan, tuloy-tuloy na ang pananagutan. But how confident are you na itong isinampang impeachment ay may sapat na ebidensya para ma-impeach siya ng Kongreso and eventually may angat na sa Senado at magkaroon ng trial? Baka nakita po ng ating mga kababayan yung dala namin, nakatrolley pa nga yung dangkal-dangkal na papeles at ebidensya. May mga videos pa na kung saan kitang-kita yung pagbabanta halimbawa ng assassination ni VP Sara, which is one of the articles of impeachment because that assassination plot is already a betrayal of public trust at culpable violation ng Constitution. So marami po tayong ebidensyang isinama doon sa ating impeachment complaint and we're confident na mas marami pang ebidensyang makakalap once the hearings are proceed. And we're hopeful na hindi lang ang taong bayan, lalong-lalo na ang ating mga kongresista at mga babatas will see the merit of this case and will ensure that accountability will be served. Paeng, kung pakikinggan natin yung mensahe ni VP, tila si Senator Risa Ontiveros yung binabanatan niya, no? Reading between the lines, ano kayang ibig sabihin nito para sa inyo? Ewan ko po, parang gumagawa na naman ng palusot si VP Sara dahil hindi niya madepensahan yung serious charges in our impeachment complaint ay naghahanap siya ng ibang mababalingan ng kanyang galit at para sisihin ng taong bayan at parang ang napag-iinitan niya ngayon ay ang Akbayan at ang aming senador na si Risa Ontiveros. Pero sa totoo lang, sana wag na siyang mag-aksaya ng panahon na maghanap pa ng ibang tao na pagbabalingan para makalusot sa pananagutan at paghandaan na lang yung hearing na paparating, paghandaan na lang yung impeachment complaint na aming final against her. Well, Paeng, malayo-layo pa yung 2028. Pero sa tingin mo ba, may kinalaman na ito yung pagpapalutang ng pangalan ng senadora, si Senator Ontiveros, as a potential presidential candidate sa 2028? At Ang alam naman po natin na ang may presidential ambitions ay si VP Sara. Sinabi niya na yan several times. Kaya ewan ko ba kung natithreaten siya, basta ang klaro po sa amin, tumigil na dapat siya sa pagpapalusot at imbis na kung ano-anong ginagawa niyang video o na Saturday morning ay harapin na niya yung charges at hindi ang mga mamamayan at yung mga well-intentioned politicians na gusto lang naman ng pananagutan ang kanyang punteryahin pero ang kanyang harapin ay yung mga ebidensya na ating ihahain at hinain na nga in our impeachment complaint. hindi daw natin makikilala si Mary Grace Piatos according to VP Sara's camp dahil part daw ito ng confidentiality ng ginastos na Intel Fund. So paano nyo igigiit na ilabas na yung katauhan nitong sinasabing mga dubious names sa listahan na discover?
VP Sara cannot hide behind the veil of confidentiality. Lalong-lalo na yung perang yan ay pera ng taong bayan at dapat i-account niya. Kailangan din ay i-explain niya yung lumabas recently na affidavit ni Ramil Madriaga na yung confi funds ay hindi naman ginamit sa tama, ginamit pa para mambribe daw ng DepEd officials na in charge sa procurement. So anong ibig sabihin nun? Ang Confi and Intelligence Funds ay kailangan talagang ma-account natin sa napunta, sino si Mary Grace Piatos kasi baka mukhang gawa-gawang pangalan para pagtakpan yung bribery nila sa mga procurement officials ng DepEd. Puntahan lang natin tong si Congressman Eli San Fernando because he said na parang hindi na makakakuha ng suporta sa plenaryo ang impeachment complaint kay VP Sara. Kung makapasa man ito daw sa committee level, baka sa plenaryo hindi na kasing overwhelming yung support compared to last year. No? Your thoughts, please. With all due respect po kay Congressman Eli, ay narinig nga po natin yung interview niya kanina. We are looking at the bigger picture. And the bigger picture here is the people deserve accountability. Kailangan pong marating natin ang pananagutan. Kasi ang mangyayari niyan, ang makikita na namang pwedeng lumusot ang mga malalaking politiko sa atin sa pananagutan. Kaya napakahalaga po na we will see this complaint through to its conclusion. Siguraduhin nating mapanagot si VP Sara. And yun po ang bigger picture, to end this culture of impunity. At tayo po ay kampante pag nakita ng mga kongresista ang ebidensyang ating hinain, wala po silang magiging alinlangan na bumoto para sa katotohanan, para sa pananagutan. But of course, Paeng, how confident are you na boboto ulit itong mga kongresistang ito knowing na alam mo to, maraming at stake, no? At saka this is a political exercise, political practice aside from being a constitutional process, ano? Maraming Precisely. nakataya sa politika, lalo na't na nalalapit yung 2028 and VP Sara currently is still the leading potential presidential candidate, ano? So, how do you think this will take part dito sa pagboto sa plenaryo in case makalusot ito sa committee level? Precisely. Pag nakita ng ating mga kongresista yung ebidensya, malalaman ng lahat that this person do not deserve to be the topmost official of our land. So this is not just a legal proceeding, this is a political proceeding at napakahalaga na as we deliberate on the facts of the case and maipakita natin kung gaano kalala yung pang-aabusong ginawa ng ating Vice Presidente ay mas untenable na maging presidente siya pagdating ng 2028. Dahil napakahalaga that whoever will sit in Malacanang in 2028 ay hindi naman yung pinagnanakawan ang taong bayan, hindi naman yung merong tendencies at merong propensity to violence and even murder. So makikita po natin yan sa ating impeachment complaint, yung mga iba't ibang dahilan bakit hindi nararapat maging Vice Presidente si Sara, lalong-lalong hindi dapat siya maging presidente ng bansa. Of course, bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng kampo ni VP Sara. Now, maraming salamat sa iyo, no? Akbayan Party List President Rafaela David. Maraming salamat. Magandang gabi.